Romans chapter 7. Buksan po natin yung Biblia natin. Roma po, Kapitulo 7. Romans chapter 7, verse 4. Verse 4 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y namatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo'y makipisan sa iba. Sa makatuwid ay sa Kanya na bumangon mula sa mga patay upang tayo'y magbunga para sa Diyos. Then verse 18 and 19. Verse 18 and 19 po. Let's read it together. 3, 2, 1. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nanatili sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ang nagnais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. And Romans chapter 8, verse 1 and 2. Romans chapter 8, verse 1 and 2 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon ngay wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. We are studying the book of Romans, chapter by chapter, every Sunday. Patuloy po natin pinag-aaralan yung aklat ng Roma, kapitulo kada po linggo. The Romans chapter 1 is talking about the Gentiles are sinners. Sa Roma po, kapitulo 1, tumutukoy po ito na yung mga hintil ay makasalanan. Even though God prepared the creatures and the heart to seek true God, the people ignore that and they became corrupted. Kahit po na yung Diyos, inihanda niya po yung may lalang, ay yung mga nilalang, ganun din po yung puso na naghahanap po para hanapin yung tunay na Diyos. Yung mga tao po, kanila pong binaliwala ito at mas lalo pang naging masama. And Romans chapter 2 is talking about the Jewish people are also sinners. At sa Roma po, kapitulo 2, tumutukoy po ito na yung mga Hudyo ay makasalanan. Chapter 3, all people are sinners. That's why only through the faith people can get salvation. At sa chapter 3 po, lahat ng tao ay makasalanan, kaya nga po sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya, tayo maliligtas. Chapter 4 are talking about the examples. Sa chapter 4 po, tumutukoy po ito sa mga halimbawa. The Abraham and David. Si Abraham po at saka si David. Abraham, not because of the keeping the law, not because of the circumcision, but because of the faith, he became righteous. Si Abraham po, hindi po dahil sa kanya pong sinusunod yung kautusan o dahil sa pagtutuli, kundi sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya, siya po ay naligtas. Even though David committed big sins, even though he didn't do anything, he was forgiven. Si David po, kahit po nakagawa siya ng malaking kasalanan, kahit wala po siyang gawin, siya po ay napatawad. So only by faith we can be forgiven and can get salvation. Kaya sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya, tayo maliligtas at mapapatawad. Even though we don't do anything, when we believe that Jesus redeemed all our sins by His precious blood, we get salvation. Kahit wala po tayong gawing anuman, kapag po nanampalataya na tinubos po ni Jesus yung lahat ng ating kasalanan, tayo po ay naligtas. So chapter 5, only through the one man, all people became sinners, and through the one man, all people can get salvation. Sa chapter 5 naman po, lahat po sa pamamagitan po ng isang tao, lahat ng tao ay naging makasalanan, at sa pamamagitan din po ng isang tao, lahat po ay naging matubid. So in Romans, book of Romans, from chapter 1 to 5 are talking about the Bible seminar. Kaya po sa Roma po, kapitulo 1 hanggang kapitulo 5, tumutukoy po ito sa Bible seminar. And from chapter 6 is talking about the Christian living seminar. At sa chapter 6 naman po, tumutukoy po ito sa Christian Living Seminar. Chapter 6. Last time we studied about chapter 6. Last time po, pinag-aralan po natin yung sa chapter 6. So if the Jesus already forgave all our sin, then is it free to commit a sin? Kung pinatawad na ni Jesus yung lahat ng ating kasalanan, malaya na ba tayong gumawa ng kasalanan? Then chapter 6 verse 2 says, certainly not. We cannot enjoy the sin again. Sa chapter 6 verse 2 po ang sabi, wag nawang mangyari. Hindi na dapat tayo pang matuwa sa paggawa ng kasalanan. Because we become the
the slaves of the righteousness. Dahil tayo po ngayon ay bihag na ng katwiran. And we become the instruments of the righteousness. Ganon din po na tayo po ay naging instrumento ng katwiran. Now we serve our Lord who loves us. Kaya ngayon po, paglilingkuran na po natin yung ating Panginoon na nagmahal sa atin. That's why how can we enjoy the sin again? Kaya nga po, paano ba tayo matutuwa pa o magagalak pa sa pagpapatuloy sa kasalanan? So the chapter 6 is talking about the reason why we have to stop the sin. Yung chapter 6 po, ito po yung dahilan kung bakit po dapat na nating tigilan yung kasalanan. Then chapter 7 is talking about how. At yung kapitulo 7 naman po, tumutukoy ito sa kung paano. How can we stop the sin and how can we live according to the will of God? Paano ba natin matitigil yung pagkakasala at paano tayo makakapamuhay para sa Panginoon? The chapter 7 says, we cannot live for God by our own strength. Yung chapter 7 po, tumutukoy po ito na ang sabi na hindi tayo makakapamuhay para sa Diyos sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan. And chapter 8, talking about that's why we need the power of Holy Spirit which God provides us. Kaya po sa chapter 8, tumutukoy po ito na kaya nga kailangan natin yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu na gumagabay po sa atin. That's what the chapter 7 and 8 are talking about. Yun po yung sinasabi po ng chapter 7 at chapter 8. So chapter 7 is talking about explained through the example husband and wife. Yung chapter 7 po, para po may pailiwanag ito, nagbigay po ito ng paglalarawan tungkol po sa pag-aasawa. So I'll explain the one story first. Magbabahagi po ako ng isang kwento. Here is a husband and wife. Nandito po yung asawang lalaki at asawang babae. Husband's name is Lot. Yung pangalan po ng asawang lalaki ay kautusan. Kautusan? Oh. And wife's name is sinner. At yung pangalan po ng asawang babae ay makasalanan. Sinner. Makasalanan. Makasalanan. Oh. Her name is Makasalanan. Then this husband is perfect. At yung asawang lalaki po ay perpekto. He's very clean and smart and very strict. Siya po'y malinis, matalino at napaka-stricto. So husband always command the wife. Kaya yung asawang lalaki, lagi niya inutusan yung asawang babae. Right after eating, you have to wash the old dishes very nicely. Pagkatapos kumain, kailangan linisin mo yung lahat ng hugasan ng maayos. Every morning, every evening, you have to clean the whole house. Tuwing umaga hanggang gabi, kailangan mong linisin yung lahat ng bahay. You have to tidy up all the books and all the clothes. Kailangan nakasaayos lahat ng aklat at lahat ng damit. He's perfect and very strict. Kaya siya po'y perpekto at stricto. And he always command the wife to do something. At lagi niya pong inuutusan yung kanyang asawang babae na may gawin. Is she happy or stressful? Masaya po ba siya o stress? So stressful. Sobra pong stress. Because she is not perfect. Dahil hindi po siya perpekto. She's dirty and she's lazy. Siya po'y marumi, tamad. Then whenever she make a mistake, the broke the dishes and she didn't clean, this husband always scold the wife and the judge. Kaya tuwing pong nakakabasag po siya ng plato at hindi po nakakapaglinis ng bahay, yung asawang lalaki, lagi po siyang pinapagalitan. Why you didn't do that? Bakit hindi mo yung ginawa? Why are you so dirty? Bakit napakarumi mo? So she's so stressful. Kaya labis po siyang abala. So she always dreamed her husband died. Kaya nga lagi siyang nananaginip na sana mamatay na yung asawa ko. Oh, please, let him die. Pakiusap, mamatay na sana siya. Because she wants to get married with another guy. Dahil gusto niya pong ikasal sa isa pa pong lalaki. But as long as he leaves, if she get married another man, she is adultery. Ngunit habang buhay pa po yung asawa niyang lalaki, kung ikakasal po siya sa ibang lalaki, siya po'y gumawa ng kasalanan. Tama po ba? So she always wish her husband died. Kaya lagi niyang hinihiling na sana mamatay na yung asawa niyang lalaki. But the problem is this husband is very strong and healthy. Pero yung problema, yung asawa niyang lalaki ay napakalakas at napakalusog. He never died. Hindi po siya mamamatay. So what's the way to be separated from this husband? Kaya ano po yung paraan para po mahiwalay siya sa kanyang asawa? What's the way? Ano po yung paraan? Only way is
he doesn't die. That's why, instead of this husband, if she can die, she can be separated from this husband. Yung paraan po neto, na yung asawang lalaki ay hindi pumamatay, kaya yung paraan, yung asawang babae ay kailangan mamatay para po mahiwalay siya sa kanyang asawang lalaki. Amazingly, here is one guy who loves this woman. Yung nakakamanghang bagay po, meron pong isang lalaki na mahal yung babaeng ito. He has a compassion to her. Meron po siyang, nahahabag po siya sa kanya. Then he has a special ability. He can let her die and make her raise up from the death. At meron po siyang kakayahan na tulungan na mamatay yung asawang babae at buhayin siyang muli. His name is Jesus. Yung pangalan po niya ay Jesus. So, he made her die. Kaya siya po yung pumatay sa kanya. Then all the connection with this ex-husband is disconnected. At yung lahat ng connection nila doon po sa dati niya pong asawa ay natanggal na. Then he rose her again. At binuhay niya po siyang muli. Then, as a new person, she can marry this man. Kaya bilang bagong tao, maaari na po siyang ikasal sa lalaking ito. So, she got married this man. Kaya kinasal po siya sa lalaki. Because this connection is done. Dahil yung connection po nila ay hiwalay na. Naintindihan po? Then, the important thing is, this new husband is cleaner than old husband, ex-husband. At yung nakakamahang bagay po at importanteng bagay dito na yung asawang si Jesus ay mas malinis pa sa kautusan. This new husband is more perfect. Yung bago po niyang asawa ay higit pang ganap. He has a more high standard. Mas mataas po yung standard niya. But she's not stressful. Ngunit hindi po siya abala. You know why? Alam niyo po kung bakit? Bakit po? He's more perfect than ex-husband. Pero di ba, mas perpekto po siya dun sa dati niya pong asawa. But now she's okay. Pero She's yung- not stressful. Pero yung asawang babae po, hindi na po siya abala. Why? Bakit po? Because the big difference between ex-husband and the new husband is because he always helped this wife. Dahil yung pinagkaiba po nung dati niyang asawa at bago niya pong asawa, yung bagong asawa po, lagi niya pong tinutulungan yung kanyang asawang babae. The ex-husband doesn't love her and doesn't help her. Yung dati niya pong asawa, hindi po siya mahal at hindi po siya tinutulungan. But this new husband always loves her and helps her. Pero itong bago niya pong asawa, lagi po siyang tinutulungan, lagi siyang minamahal. So when she cannot wash the dishes, new husband always encourage her. I understand. It's okay. I can help you. Kaya tuwing hindi po siya nakakapaghugas ng plato, lagi, yung asawa niya pong lalaki, lagi siyang pinapalakas yung loob niya na, ayos lang yan, naiintindihan kita, tutulungan kita. Even though she is dirty, the new husband understand. I understand you are dirty, so I can help you. Kahit na siya po'y marumi, yung asawa niya pong, bago niya pong asawang lalaki, sinasabi na, naiintindihan ko na marumi ka, pwede kitang tulungan. That's why this wife is not stressful anymore. Kaya nga po yung asawang babae ay hindi na po siya abala. She's getting changed because of the love of new husband, little by little. Siya po'y nababago dahil po sa pag-ibig po ng kanyang bagong asawa. Naintindihan po? So this is the first part of the chapter 7. Ito po yung unang parte ng chapter 7. Let's look at the chapter 7, verse 12. Roma Kapitulo 7, versikulo 12 po. So the ex-husband indicates the law. Kaya yung dati pong asawa, ito po'y tumutukoy sa kautusan. Law is perfect and holy. Kaya ang kautusan ay banal. So verse 12, therefore law is holy and the commandments holy and just and good. Sa verse 12 po, kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. But the problem is, as a sinner, we have no power to keep these commandments. Pero yung problema, bilang mga makasalanan, wala po tayong kakayahan na mapanatili po itong mga kautusan. We always broke the 10 commandments from 1 to 10. Lagi po nating sinusuway yung 10 utos mula sa 1 hanggang 10. Do not commit adultery. Huwag kang mangangalunya. But when the pogi guy work and the magandang lady work, we watch it. Ngunit kapag may dumadaang gwapong lalaki at magandang babae, lagi tayong tumitingin. The youth lust is coming out from our heart.
yung karamihan ng ating puso ay lumalabas. And we speak the bad word, we commit a sin. At nagsasalita tayo ng mga masasamang salita, gumagawa tayo ng kasalanan. That's why the law always judges us. Kaya nga yung kautusan, lagi niya tayong hinuhukuman. Why you don't keep this law? Bakit hindi mo to sinusunod? Why you broke all the laws? Bakit mo nilalabag lahat ng kautusan? That's why we wish we are free from this law. Kaya nga po hinihiling natin na sana maging malayo na tayo mula sa kautusan. The verse 2, would you read? Verse 2 po, sapagkat ang asawang babae ay itinali ng kautusan sa asawang lalaki habang ito ay nabubuhay. Ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, siya ay nakalagan na sa kautusan ng asawang lalaki. So if this law dies, we can be free. We can be released from the law. But this law never dies. Kaya nga po, ang sabi, kung ang kautusan ay mamatay, tayo po'y malaya na mula sa kautusan. Ngunit ang problema, ito pong kautusan ay hindi po namamatay. The verse 3, would you read? Kaya nga, kung siya'y makikipisan sa ibang lalaki habang nabubuhay pa ang asawang lalaki, siya'y tatawaging mga ngalunya. Ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, siya ay malaya na sa kautusan. At siya'y hindi isang mga ngalunya kung siya man ay makipisan sa ibang lalaki. So not to become adulteress, the new husband made us die from the law. Upang hindi po tayo tawaging mga ngalunya, yung bago po nating asawa ay tinulungan tayong mamatay mula sa kautusan. That's verse 4. Verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y namatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo'y makipisan sa iba, sa makatuwid ay sa Kanya na bumangon mula sa mga patay upang tayo'y magbunga para sa Diyos. When Jesus died on the cross, we also died on the cross. Nang mamatay po si Jesus sa krus, tayo din po'y namatay. So my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ. Mga kapatid ko, kayo'y namatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. When Jesus rose from the death, we also rose from the death. Nang mabuhay ulit si Jesus mula sa patay, tayo rin po'y nabuhay mula sa pagkapatay. Now, Jesus, our new husband, Jesus wants to get married with us. Kaya nga po si Jesus na ating bagong asawang lalaki, gusto niya pong ikasal sa atin. So in Tagalog, there is, you may be married to another. In verse 4. Makipisan po. Upang kayo'y makipisan sa iba. Married. Almost same po, Pastor. In English, it's very clear. You may be married to another, to him who was raised from the dead. Sa English version po, upang kayo'y maikasal sa iba, sa makatuwid ay sa Kanya na bumangon mula sa mga patay. So now, we got married with Jesus. Kaya tayo po'y ikinasal na kay Jesus. Jesus is our new husband. Si Jesus na po yung ating bagong asawang lalaki. bagong asawa. Bagong asawa. This bagong asawa always helps us and encourages to live according to the will of God. Kaya ito pong bago nating asawa, lagi po tayong tinutulungan na makapamuhay ayon po sa kalooban ng Diyos. That's why the last part, verse 4, we should bear fruits to God. Kaya nga po sa last part po ng verse 4, upang tayo'y magbunga para sa Diyos. So our life is changing. Kaya nga po yung buhay natin ay nababago. We bear the fruits. Tayo ay nagbubunga. But still, we are weak and dirty. We still have a sinful nature. Ngunit tayo pa rin ay mahina, marumi, meron pa rin po tayong likas na kasalanan. But the big difference is our new husband always helping us. Pero yung malaking pagkakaiba na po dito, yung bago nating asawa, lagi niya po tayong tinutulungan. In 1 Samuel chapter 25, there is the Nabal and Abigail. Sa unang Samuel po, kapitulo 25, nandun po si Nadab at si Abigail. Nabal is very stubborn and the proud man. Si Nabal po, siya po'y malakas na lalaki at mayabang na lalaki. But when he died, the Abigail, the David wanted to get married Abigail. Ngunit nung namatay po si Nabal, si Abigail po si David po gusto niya pong maikasal kay Abigail. So Abigail followed David. Kaya si Abigail po, sumunod po siya kay David. David is the shadow of Jesus Christ. Si David po yung anino ni Jesus. Abigail is the shadow of born-again Christian. At si Abigail naman po yung anino ng mga born-again Christian. So now we are free from the keeping the law and we married Jesus. Kaya ngayon po malaya na po tayo sa pagsunod sa kautusan at tayo po ikinasal na kay Jesus.
Please bookmark here and let's look at the Hosea chapter 2. Lagyan po natin dito ng tanda at tignan po natin sa Hosea, Kapitulo 2. Daniel, Hosea chapter 2. Daniel po, at Hosea. Hosea chapter 2, verse 19. Hosea po, Kapitulo 2, versikulo 19, page 1182 po. Chapter 2, verse 19 and 20. Verse 19 and 20 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At gagawin kitang asawa ko magpakailanman, gagawin kitang asawa ko sa katwiran at sa katarungan, sa tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Gagawin kitang asawa ko sa katapatan at makikilala mo ang Panginoon. In book of Hosea, there is the harlot Gomer. Aklat po ng Hosea, nandito po yung bayarang babae na si Gomer. And Hosea is the God's man, the prophet. At si Hosea naman po yung tao ng Diyos na isang propeta. He's a holy man. Siya po'y banal na tao. But God commanded Hosea to marry the prostitute Gomer. Ngunit inutusan po ng Diyos si Hosea na ikasal sa isang bayarang babae na si Gomer. Do you want to get married prostitute? Gusto niyo bang ikasal sa isang bayarang babae? Nobody wants. Wala pong may gusto. Hosea, in his heart, he didn't want. Sa puso po ni Hosea, ayaw niya rin po. But that was God's commandment. Ngunit yun po yung utos ng Diyos. That's why he got married. Kaya nga po siya ikinasal. But the Gomer betrayed Hosea and ran away. Ngunit si Gomer po, nangalo niya po siya laban kay Hosea at siya po'y umalis. She followed another man. Siya po'y sumunod sa iba pang lalaki. Then God commanded Hosea to find Gomer again. Kaya nga po inutusan ng Diyos si Hosea na tawagin ulit si Gomer. No matter how much you have to pay it and bring her again. Sabi po ng Diyos na kung ano man o magkano man yung kailangan mong bayaran mo at dali mo siyang muli. And through this story, God showed how much He loves sinners. At sa pamamagitan po ng kwento po na ito, ipinakita po ng Diyos kung gaano po niya minamahal yung mga makasalanan. We were dirty sinners. Tayo po'y maruruming makasalanan. We betrayed God. Atin pong ginawa ng mali yung Diyos. We didn't live according to the will of God. Hindi po tayo namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. We didn't have a power to follow Jesus. Wala po tayong kakayahan na sumunod kay Jesus. But this God really loves us. Ngunit ito pong Diyos na to ay tunay na minamahal So tayo. He said, I'll betroth you to me forever. Kaya sabi po, gagawin kitang asawa ko magpakailanman. I'll marry you. Papakasalan kita. Even though you are dirty, even though you are not perfect, I love you, I marry you. Kahit marumi ka, kahit hindi ka perpekto, mahal kita at pakakasalan kita. So when we get salvation, when we married Jesus, we really love Jesus. Kaya nung tayo po'y naligtas o ikasal kay Jesus, kaya minamahal na po natin si Jesus. That's why we have a new desire in our heart. Kaya meron po tayong bagong pagnanais sa ating puso. Before salvation, we only have the sinful nature. Bago po tayo maligtas, meron lamang po tayong likas na kasalanan. But since we got salvation, we have a Holy Spirit, desire to live according to the will of God. Ngunit nung tayo po'y naligtas, nagkaroon po tayo ng banal na espiritu na nagnanais na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. That's why, since we got salvation, this sinful nature and the Holy Spirit always fight. Kaya nga po mula nung tayo maligtas, ito pong likas na kasalanan at yung banal na espiritu ay laging naglalaban. So, let's look at the Romans chapter 7. That's the book of the Romans chapter 7 talks. Ayun po yung pinapaliwanag ng Roma Kapitulo 7. Let's go back to Romans chapter 7, Balik po tayo. the verse 18 and 19. Roma po, Kapitulo 7, versikulo 18 and 19. Would you read? Sapagkat nalalaman ko na walang mabuting nananatili sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. So this wife, now, she wants to cook well. Kaya yung asawang babae po, gustong-gusto niya na pong
magluto ng maayos. She wants to clean the house. Gustong-gusto niya na pong linisin yung bahay. She wants to wash the dishes well. Gusto niya na maglinis ng plato ng maayos. But still, she makes so many mistakes. Ngunit patuloy pa rin po siya nakakagawa ng maraming kamalian. Since we got salvation, we want to serve our new husband, Jesus Christ. Kaya simula po nung naligtas po tayo, gusto po natin paglingkuran yung ating bagong asawa na si Jesucristo. That's our wish. Yun po yung ating hinihiling. But in us, we still have a sinful nature. Ngunit sa loob po natin, naroon pa rin po yung likas na pagkakamakasalanan. So the Romans chapter 7 is talking about the saved people, not unsaved people. Kaya po sa Roma Kapitulo 7, tumutukoy po ito sa ligtas na tao at hindi sa mga hiligtas. So the Apostle Paul says, I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. The verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasapangan ay malapit. I want to live for God. Gusto kong mamuhay para sa Diyos. I want to do something good. Gusto kong gumawa ng kabutihan. But there is still sinful nature. Ngunit naroon pa rin yung likas na kasalanan. So he said, evil is present with me. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo, ang kasamaan ay malapit. Since we got salvation, some Christian decide to quit smoking and drinking. Kaya nung naligtas po tayo, marami pong Kristiyano na nagpasya na titigilan ko ng mag-inom at manigarilyo. But sometimes they stumble. Pero minsan, natitisod pa rin sila. Friend says, just one cup of. Sabi ng kaibigan niya, isang baso lang naman. Let's go to the party. Punta tayo sa may party. Ayaw ko. Just one cigarette. Isang sigarilyo lang. Ayaw ko. Then they feel guilty. At sila po'y nakokonsensya. I don't want, but I always stumble. Ayoko naman, pero lagi ako natitisod. I don't want to watch it another woman, another man. Ayoko nang tumingin sa ibang babae, ibang lalaki. But the beautiful lady, look at this guy, this Christian. At kapag may magandang babaeng tumitingin sa isang Kristiyano na to, I like you. gusto kita, I love you. mahal kita. Mahal kita. Ayaw ko. I'm married. Ayoko, kasal na ako. We are sometimes stumble. Minsan tayo po'y natitisod. Sometimes in our heart, we desire to attend the Wednesday sermon, Sunday sermon, and every fellowship. Minsan po sa puso natin, gusto po nating sumama sa Wednesday sermon, Sunday sermon, at sa lahat ng fellowship. But sometimes we delay and absent. Pero minsan, atin po itong pinapahuli at tayo po'y lumiliban. In our heart, we desire to offer the tithe and offering. At sa ating puso, gusto natin na magbigay ng ikapo at ng handog. This month, when I get the salary, I really decide to offer my tithe. Sinasabi natin na sa buwan na to, nagpasya na ako na ibibigay ko na yung aking ikapo. But when I receive the salary, maybe from next month, Ngunit nung matanggap na natin yung ating sahod, maaari sa masusunod na buwan, that is a sinful nature. yun po yung likas na kasalanan. We still have an evil heart. Meron pa rin po tayong masamang puso. So, even though we really want to serve our Lord with a good heart, many times we are stumble and fail. Kaya kahit po gusto natin na paglingkuran yung Diyos na may mabuting puso, maraming beses po tayo po yung nagkakamali at natitisod. Sometimes other brothers and sisters misunderstand me and scold me, so we get angry. Minsan yung mga kapatid, mali yung pangunawa sa atin, kaya po tayo nagagalit. Then we decide, we really wish, as Jesus forgave me, I also want to forgive them. Kaya tayo po yung nagpapasya na kung paano pinatawad ako ni Jesus, gusto ko rin silang patawarin. But we still have an evil heart. Pero meron pa rin po tayong masamang puso. So sometimes we speak a bad word and act evilly. Kaya minsan nagsasalita tayo ng masasamang salita at gumagawa tayo ng mga masasamang bagay. That's why Apostle Paul says, the verse 24, Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo,
verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Yes. I really want to live according to will of God. Opo, gustong-gusto natin na mamuhay para sa Diyos ayon sa kalooban niya. But why am I always stumble and make a mistake? Ngunit bakit natitisod pa rin ako at nakakagawa ng kamalian? Since we got salvation, we want to stop our sin. Mula nung naligtas po tayo, gusto na natin itigil yung ating kasalanan. We want to serve our Lord with all our heart. Gustong-gusto natin na paglingkuran yung ating Diyos ng may buong puso. But many times we are stumble and fail. Ngunit maraming beses na tayo natitisod at nagkakamali. That's why sometimes we are shy to attend the church again. Kaya nga minsan, tayo po'y nahihiya ng dumalo sa church. Pastor, I cannot go back to church. Pastor, hindi na po ako makakabalik sa church. Because how many times I was absent. Dahil ilang beses na po akong lumiban. I made the big mistake. I'm shy to join the fellowship. Nakagawa po ako ng malaking kasalanan, nahihiya po akong sumama sa fellowship. I'm shy to join the Sunday sermon again. Nahihiya na po akong sumama sa Sunday sermon. That's what Satan wants. Yan po yung gusto ni Satanas. So, sometimes we says, "Oh, wretched man that I am." Kaya minsan sinasabi natin, kahabag-habag na tao ako. But even though we are stumble, we have to understand. Even though we are stumble, we still have a desire to live for God. Ngunit kailangan po nating maunawaan na kahit tayo po yung matisod, meron pa rin po tayong pagnanais na mabuhay para sa Diyos. Tama po ba? So, Bible says, Romans chapter 7 says, we cannot live for God by our own strength. Kaya nga po sinasabi ng Roma Kapitulo 7 na hindi tayo makakapamuhay para sa Diyos sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan. The Romans chapter 8 says, that's why God provide all the power of Holy Spirit and love and the spiritual strength. Sa Roma Kapitulo 8 po, ang sabi po na kaya nga yung Diyos, nagbibigay po siya sa atin ng banal na spirito na nagbibigay ng kalakasan at ng kapangyarihan na makapamuhay para sa Diyos. So in chapter 7, the many verses repeat, ako, ako, ako. Sa chapter 7 po, marami pong mga bersikulo na nagsasabi, ako, ako, ako. Ako, ako, ako. So whenever I focus on myself, there is no power to live for Jesus. Kaya nga sa tuwing tayo po'y nakatuon sa ating sarili, mukhang walang kapayahan para makapamuhay para kay Jesus. Always evil heart and stumble. Laging masamang puso at natitisod. But in chapter 8, this chapter repeat the Spirit again and again. Ngunit sa Kapitulo 8 po, yung paulit-ulit pong sinasabi ay yung Espiritu. So through the help of Holy Spirit, we can overcome the temptation of Satan. Kaya sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, atin pong mapagtatagumpayan yung mga tukso ni Satanas. Through the help of Holy Spirit, we can be changed. Sa pamamagitan po ng tulong ng banal na Espiritu, tayo po'y mababago. So the verse 22, Roma Kapitulo 8, the chapter 7 verse 22, Kapitulo- for I delight in the law of God according to the inward man. We have a desire to live for God. Kaya po sa Roma Kapitulo 7, versikulo 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao, tayo po'y nagagalak na mamuhay para sa Diyos. But verse 23, but I see another law in my members. Another law indicates our sinful nature. Sa verse 23 po, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi. Yung kakaibang kautusan po ay yung likas na kasalanan. So warring against the law of my mind. The law of my mind is the desire of the Holy Spirit in us. Na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, yung kautusan po ng aking pag-iisip, yung po yung banal na spirito na gusto mamuhay para sa Diyos. And bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. So even though we desire to live for Jesus, because of a sinful nature, they are always fight. Kaya nga po kahit gusto natin na makapamuhay para kay Jesus, dahil sa likas na kasalanan, meron po laging paglalaban. We have conflicts in our heart. Meron po tayong digmaan sa ating puso. Do you experience? Naranasan niyo na po ba to? Do you experience? Even
today morning. Kahit ngayon, kaninang umaga lang po. Do I have to go to church? Yes, I have to go to church. Pupunta ba ako ng church? Oo, pupunta ako. They are always fighting. Lagi pong may paglalaban. That's the one of the evidence of Christian. Yun po yung isang ebidensya ng isang Kristiyano. Then how can we overcome this sinful nature? Ngayon, paano po natin mapagtatagumpayan itong likas na The kasalanan? secret is chapter 8, verse 1 and 2. Yung sikreto po ay yung sa Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 2. The verse 1 first. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Oh? Verse 1. In English version, anyway, the first part, there is therefore. Therefore means because we cannot overcome our sinful nature by our own strength. Yung kaya nga o yun ngayon ngay, dahil sa hindi natin kayang mamuhay para sa Diyos sa pamagitan ng ating sariling kalakasan. Then there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. So, because of Jesus Christ, we can overcome our sinful nature. Ngayon wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Dahil kay Kristo Jesus, atin po mapagtatagumpayan yung ating likas na kasalanan. In English version, there is another part, who do not work according to the flesh, but according to the Spirit. Sa English version po, na sinasabi na hindi namumuhay ayon sa katawan, kundi ayon sa Espiritu. It means, when we rely on our own strengths, we cannot overcome. But when we receive the power of Holy Spirit, we can overcome all our sinful nature. Ibig sabihin po, kung tayo po iaasa sa ating sariling kalakasan, hindi po natin mapagtatagumpayan yung kasalanan. Ngunit kung aasa po tayo sa Espiritu Santo, atin po mapagtatagumpayan yung ating kasalanan. The verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Law indicates the force, Yung power. Yung kautusan po, tumutukoy po ito sa kalakasan. So law of gravity, it means there is the force that attracts a body or things toward the center of the earth. Yung law of gravity, yung ibig sabihin po, meron pong lakas o puwersa na humahatak sa mundo. So because of the power of gravity, the law of gravity, when I drop, it dropped. Kaya dahil po sa puwersa ng gravity, kapag po akin itong binitawan, ito'y malalaglag. Tama po ba? Very easy. Napakadali po. But it doesn't drop. Ngunit ito po'y hindi nahuhulog. Still, it's in the air. Nasa taas pa rin po. Why? Bakit po? Because the power of my hand is stronger than the power of gravity. Dahil yung puwersa po ng kamay ni Pastor ay mas malakas pa sa puwersa ng gravity. That's the law of spirit. Yun po yung kautosan ng Espiritu. So law of our flesh try to commit a sin. Yung Try ating to po, make us commit a sin. yung kautosan po ng ating laman, gustong-gusto po na tayo gumakagawa ng kasalanan. But if we have the power of Holy Spirit, we can overcome all the power of sinful nature. Ngunit kung meron po tayong kalakasan ng banal na Espiritu, atin po mapagtatagumpayan yung lahat ng kalakasan ng likas na kasalanan. So that's why God, our new husband, always provide the power of Holy Spirit for us to live for God. Kaya nga po yung ating bagong asawa na yung Diyos, lagi po tayong binibigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makapamuhay po tayo para sa Diyos. So verse 2, for the law of spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Kaya nga po sa verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. And Jesus Christ has this power. Kaya nga po si Yesu Kristo ay meron pong kapangyarihan. Then where is Jesus? Ngayon, nasan po si Jesus? Where is Jesus? Nasan po si Jesus? Nasaan po si Jesus? Nasa church. Nasa church po. Let's look at the Acts chapter, the John chapter 15. Tignan po natin sa 1 Kapitulo 15.
John chapter 15, verse 3. Verse 3 po. You are already clean because of the word which I have spoken to you. It means this verse is talking to save the people. Sa verse 3 po, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ibig sabihin po, itong versikulo ay tumutukoy sa mga ligtas na tao. Then verse 4, abide in me, I in you. At sa verse 4 po, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Kayo. Kayo po. Tama po ba? It means plural, not single. Ibig sabihin po, dalawa at hindi isa. So, abide in me, and I in you. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. So, in Jesus Christ, it stayed in the group of saved people. Kaya si Jesus po ay nananatili sa grupo ng mga ligtas na tao. So, when I stayed in the church, Jesus provided all the spiritual strength. Through this strength, we can overcome our sinful nature. Kaya nga po, sa pamamagitan po ng church, si Jesus po ay nagbibigay ng spiritual na kalakasan. Kaya nga po sa pamamagitan ng spiritual na kalakasan na to, atin po mapagtatagumpayan yung kasalanan. So here is a fish. Here is bird. Narito po yung isda at yung ibon. Bird eat the fish or fish eat the bird? Yung ibon ba yung kumakain sa isda o yung isda yung kumakain sa ibon? The bird Ibon. Ibon or isda? Ibon? Ibon. It depending on the size. Depende po sa sukat. If the is small and the fish is really big and strong, fish eat the bird. Kapag po na yung isda ay malaki at yung ibon po ay maliit, kakainin po ng isda yung ibon. The video team, audio room, I prepared a video. Naganda It's po ng very video. interesting. Look at this. It's difficult for some of them to stay aloft for long. Bird eat the fish. Di ba po palagi na yung ibon yung kumakain sa isda? But if the bird is weak and small, fish eat the even bird. Ngunit kung ang ibon ay maliit at yung isda ay malaki, yung isda po yung kakain sa ibon. So the important thing is, the stronger of the two wins. Kaya yung mahalagang bagay po dito ay kung sino yung mas malakas ay yung mananalo. So when we get salvation, we have a two heart. Nung tayo po inaligtas, meron po tayong dalawang puso. Sinful nature and Holy Spirit. Likas na pagkakasala at yung banal na spirito. Sinful nature wants us to still commit a sin. Yung likas na pagkakasala ay gusto tayong magkasala. Holy Spirit wants to make us live for God. At yung banal na spirito, gusto tayong gawing na mamuhay para sa Diyos. Who is going to win? Sino po yung mananalo? We wish the Holy Spirit always win, but it's not reality. Gusto po natin na yung banal na spirito yung palaging manalo. Ngunit hindi po yung realidad. The stronger will win. Yung mas malakas, yung mananalo. The side eating better will win. Yung parte na mas kumakain ng marami ay yung mananalo. Here, do you know sabong? Alam niyo po yung sabong? Sabong. Sabong. Here is black manok and white manok. Nandito po yung itim na manok at yung puting manok. The owner brought the two manok and let them fight. Yung may-ari po ay dinala yung dalawang manok at pinaglaban sila. And people bet the money. Kaya, at yung mga tao, sila po yung nagpustahan. But the amazing thing is, the owner already knew which manok will win. Yung nakakamanghang bagay po, yung may-ari, alam niya na kung sino yung mananalo. He says, today, black manok wins. Sabi niya, ngayon yung itim yung mananalo. Then black manok wins. At nanalo nga siya. And one day, he said, today, white manok wins.
At nung isang araw, sabi naman niya, ngayon naman yung puti yung mananalo. Then white man wins. At yung puti nga yung nanalo. So his friend asked him, how did you know? Kaya yung kaibigan niya, tinanong siya, paano mo nalaman? It's very easy. Napakadali lang. If I want the black manok to win, I always feed only black manok. Kung gusto ko na manalo yung itim na manok, lagi ko siyang pinapakain. I don't give food to white manok. Hindi ko binibigyan ng pagkain yung puting manok. Then she doesn't have any strength to fight. Kaya wala siyang kalakasan na makipaglaban. So which side will win? Kaya ano pong parte yung mananalo? The side eating well will win. Yung parte po na yung kumakain ng mas maayos ay yung mananalo. So in the church, God provide our new husband always provide the spiritual strength. Kaya nga po sa loob ng church, yung ating bagong asawa na yung Diyos, lagi po siya nagbibigay ng spiritual na kalakasan. That is the word of God. That is the word of God, prayer, and fellowship. Yun po yung salita ng Diyos, pananalangin at yung pakikisama. And Satan always wants to provide the worldly things to feed our sinful nature. At si Satanas naman po, lagi po siya naghahanda ng mga makamundong bagay upang pakainin po yung ating likas na pagkakasala. Worldly things. Let's look at the proverb, Tignan po natin sa Kawikaan, chapter 30. Kapitulo 30, Proverbs chapter 30, verse 15. verse 15 po. Proverbs chapter 30, verse 15. Kawikaan po, Kapitulo 30, versikulo 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang linta ay may dalawang anak na sumisigaw, bigyan mo ko, bigyan mo ko. May tatlong bagay na kailanman ay hindi nasisiyahan, oo, apat na hindi nagsasabing tama na. You know, linta, right? Alam niyo po yung linta? In the rice field, the linta suck the blood. Sa may bukiran, yung linta po, siya po yung sumisipsip ng dugo. The Bible says, bigyan mo ako, bigyan mo ako. They want more. Sabi ng Biblia na bigyan mo ako, bigyan mo ako. Gusto pa nila ng iba pa. Linta never be satisfied. Yung linta po, hindi po ito nasasatisfy. Linta indicates our sinful nature. Yung linta po, tumutukoy po ito sa ating likas na pagkakasala. Our sinful nature wants to commit a sin again and again, again and again. Yung ating likas na pagkakasala ay nagnanais na gumawa tayo ng kasalanan ng paulit-ulit. If I don't attend the church today, maybe my sinful nature will be satisfied. Then from next Monday, next Sunday, I can attend the church. No, it never happened. Maari na kapag hindi ako nakadalo ngayon, yung aking likas na kasalanan ay hindi makukontento. Kaya mula sa Monday hanggang sa Sunday, maari makadalo ulit ako. Once I make a boyfriend or girlfriend and commit a sin, maybe I can be satisfied and I'll never commit a sin again. Kapag nagkaroon ako ng boyfriend o girlfriend at gumawa ng kasalanan, maari hindi na ako magnanais pang magkasala. It never happened. Hindi po yun nangyayari. Once we commit a sin, this sinful nature wants more and more. Bigyan mo ako, bigyan mo ako. Kapag gumawa na po tayo ng kasalanan, at lagi po na itong sinasabi na, bigyan mo ako, bigyan mo ako. So, when you watch the dirty video, your sinful nature wants to watch more and more. Kaya nga kapag nanonood kayo ng mga maruming palabas, yung pong likas na kasalanan, ay gusto pang manood pa ng iba. If you blame the others one time, your sinful nature wants to blame the others more and more. At kapag sinisisi mo yung ibang tao ng isang beses, iyo pong likas na kasalanan mo ay gusto pang manisi ng iba. Naintindihan po? Have you experienced the midnight snack? Naranasan niyo na po ba yung midnight snack? In the midnight, we don't want to eat. Sa gabi po, ayaw na natin kumain. I need to diet. Gusto ko mag-diet. But only konting money. Ngunit konting mani lang naman. I eat money, konti-konti. Kaya kumain ako ng kaunting mani. But once I eat money, masarap. Ngunit nung kinain ko, masarap. Then once more money. Then what about noodle? What about rice? What about pizza?
Kaya kapag kumain tayo ng isa, kung gusto pa natin kumain at iniisip natin, paano naman kaya kung noodles, kanin o kaya pizza? Our flesh wants more and more. Yung ating laman ay nagnanais pa ng iba. So once we commit a sin, once we allow our sinful nature to commit a sin, once we feed our sinful nature wants more and more. Kaya sa oras po, napakainin natin yung ating likas na pagkakasala, yung ating pong likas na kasalanan ay gusto pang gumawa ng kasalanan ng higit pa. That's why God always wants to provide the spiritual strength through the church. Kaya nga po yung Diyos, lagi po siya nagbibigay ng mga espiritual na kalakasan sa loob ng church. Word of God, prayer, and fellowship. Salita ng Diyos, pananalangin at yung fellowship. So here is a very important point, important lesson. Ito po yung importanteng aral. Living for God well doesn't depend on me. Yung pamumuhay natin para ng maayos sa Diyos ay hindi po nakadepende sa akin. Whether we can live for God or not depends on whether we are supplied, the spiritual strength is supplied well to us or not. Yung pamumuhay po natin ng mabuti para sa Diyos o hindi ay nakadepende po kung yung supply ng ating spiritual na kalakasan ay mas marami ba o onti. Naintindihan po? Naintindihan po. Please listen carefully. This is important. Kaya makinig po kayong mabuti. Our successful Christian life, whether we live for God or not, doesn't depend on what kind of person we are. Yung ating pong successful na Christian life ay hindi po nakadepende kung sa atin. What? It depends on whether we receive the spiritual strength or not. Ito po'y nakadepende kung tayo po'y tumatanggap ng spiritual na kalakasan o hindi. So even though we are not perfect, even though we are so weak, if we receive the enough spiritual strength from God, we can live for God. Kahit po tayo po'y mahina, kung tayo po'y nakakatanggap ng sapat na spiritual na kalakasan mula sa Diyos, maaari po tayo makapamuhay para sa Diyos. Even though we are so talented and strong personality, without the spiritual strength, we don't receive any spiritual strength from God, we cannot live for God. Kahit tayo po'y maraming talento at tayo po'y meron po tayong malakas na personality, kung wala po tayong spiritual na kalakasan mula sa Diyos, hindi po tayo makakapamuhay para sa Diyos. So if we forget this lesson, always we blamed ourselves. Kaya kung kalilimutan po natin yung mga aral na ito, lagi po nating sisisihin yung ating sarili. Why I make the sin again? I commit a sin again. Bakit ba ako nakagawa ulit ng kasalanan? Why am I stumble again? Bakit ba ako natisod ulit? Why did I absent the church again? Bakit ba lumiban ulit ako sa church? I don't make a plan. Dahil hindi ako gumagawa ng plano. I don't decide. Dahil hindi ako nagpapasya. So we try to make a plan, we decide, but we failed again. Kaya gumagawa po tayo ng mga plano, nagpapasya tayo, ngunit nabibigo pa rin tayo. In that case, we always have to check whether we receive the enough strength from God or not. Sa kalagayan po na yun, dapat po nating suriin kung nakakatanggap ba tayo ng sapat na spiritual na kalakasan mula sa Diyos. Here is a marathoner. Narito po yung isang takbuhan. Marathon po. He can run 42 kilometers. Kaya po niyan tumakbo sa 42 kilometer. But when he ran, after 100 meter, he couldn't breathe. Ngunit nung tumakbo po siya, pagkatapos ng 100 metro, hindi na siya makahinga. He was really exhausted. Siya'y pagod na. He cannot run anymore. Hindi niya na kayang tumakbo pa. So he tried to find the problem. Kaya inanap niya po, ano ba yung problema? I'm a marathon runner, but what's the problem? Isa naman I ran only 100 meters. Isa naman akong taong nagmamarathon. Ngunit anong problema? Nakatakbo lamang ako ng 100 metro. So he think, I didn't make a plan. Kaya inisip niya na dahil siguro hindi ako gumawa ng plano. I didn't decide. Hindi ako nagpasya. So he decide, even though I die, I'm gonna run. Kaya nagpasya siya. Kahit mamatay ako, tatakbo ko.
after 10 meter, he fell again. Kaya pagkatapos ng 10 metro, siya po'y natisod. He couldn't breathe. Hindi na siya makahinga. Oh, very good interpreter. He cannot run. Hindi na siya makatakbo. Why? Bakit po? The real problem is he didn't eat for 1 month. Yung totoong problema po, hindi po siya kumain sa loob ng 1 buwan. That's why he couldn't run. Kaya nga hindi siya makatakbo. So now he doesn't need the new plan and new decision. Kaya nga hindi niya po talaga kailangan ng bagong plano, bagong pagpapasya. What he needs is eating well. Yung kailangan po niya ay yung pagkain ng mabuti. Many brothers and sisters, many Christians decide to live for God and make a plan and confess and they share the testimony, I'm gonna stop all my sin. But no spiritual strength. Marami pong Kristiyano na nagpapasya, sila po'y gumagawa ng maraming plano at nagbibigay sila ng papatotoo na titigilan ko na yung aking kasalanan. Kaya ngunit dahil hindi sila nakakatanggap ng spiritual na kalakasan mula sa Diyos. That's the big difference between Romans chapter 7 and chapter 8. Yun po yung malaking pagkakaiba ng Roma Kapitulo 7 at Roma Kapitulo 8. Some brothers and sisters still stay in the Romans chapter 7. Yung ibang kapatid nananatili pa rin sa Roma Kapitulo 7. They always try to live for Jesus by their own strength. Patuloy silang gusto na mamuhay para kay Jesus sa pamamagitan ng sarili nilang kalakasan. I'm gonna stop the sin. Titigilan ko na yung kasalanan. I'm gonna live for God. Mamumuhay na ako para sa Diyos. I'm gonna evangelize all people. I-evangelize ko lahat ng tao. But after 100 meter, they're exhausted Ngunit pagkatapos ng 100 metro, pagod na sila. because they have no strength. Dahil wala silang kalakasan. But some brothers and sisters transferred from chapter 7 to 8. Ngunit yung ibang kapatid naman po, lumipat na mula sa Roma Kapitulo 7 hanggang sa Roma Kapitulo 8. They already know they cannot do anything without God. Kanila pong naunawaan na wala silang magagawang anuman kung wala yung So Diyos. they really focus on the spiritual strength which God provides. Kaya nga po, sila po talaga ay nagtuon sa mga espiritual na kalakasan na binibigay ng Diyos. When we receive enough spiritual strength, eventually or naturally we bear the fruit. Kapag po nakatanggap tayo ng sapat na espiritual na kalakasan, naturally po, tayo po ay magiging malakas. Here is a vine tree. Narito po yung puno ng igos. The branch has a responsibility to bear the fruits. Yung branch po, ito po ay may responsibilidad na mamunga. But this branch doesn't make her effort. Ngunit itong sanga po, wala po siyang ginagawang anuman. The branch doesn't decide, I have to bear the fruits. Yung sanga po, hindi po siya nagpapasya na kailangan kong mamunga. I have to do that. Kailangan kong gawin to. It doesn't need. Hindi po niya yun kailangan. As long as it abide in the tree provide all the nutrition and it make a fruit. Hanggang siya po ay nakadikit sa puno, yung puno po yung magbibigay ng mga nutrition hanggang siya ay magbunga. Naintindihan po? So we need the spiritual strength which God supply. Kaya nga po, kailangan po natin yung spiritual na kalakasan na ibinibigay ng Diyos. We can live for God not by our own strength but by the power of Holy Spirit. Makakapamuhay lamang po tayo para sa Diyos, hindi po sa pamamagitan ng ating kalakasan, kundi sa kalakasan ng Banal na Espiritu. And through the church, in Jesus Christ, God provide all these spiritual strengths. At sa loob po ng church, sa pamamagitan po ni Jesucristo, yung Diyos po, ibinibigay niya po yung lahat ng spiritual na kalakasan. That's why if we depart from the church, we have no spiritual strength and we have no power to overcome all our sinful nature. Kaya nga po, kung umalis po tayo sa church, wala po tayong spiritual na kalakasan at wala po tayong kakayahan na mapagtagumpayan yung ating likas na kasalanan. Naintindihan po? Oh. Then one brother can say, Pastor, I always attend the church, but why do I don't have any spiritual strength? Kaya may isang brother po na nagsabi, Pastor, lagi naman po akong umaattend ng church, ngunit bakit wala akong kalakasan? You know why? Alam niyo po kung bakit? For example, this man went to the restaurant.
Halimbawa po, may isang tao na pumunta sa isang restaurant and he look at the interior. at tinitignan niya po yung mga disenyo. Oh, it looks so nice. Napakaganda. And he look at the menu. At tinignan niya po yung menu. Oh, adobo manu and bulalo. Wow, looks so delicious. Adobong manok, bulalo, napakasarap. And then he went back to home. At pagkatapos, umuwi na siya. He didn't eat. Hindi po siya kumain. He went to a restaurant and checked the menu and interior and came back to home. Pumunta siya sa kainan, tinignan yung mga disenyo at yung menu at umuwi na. That's why even he's still hungry. Kaya nga po, gutom pa rin siya. No strength. Wala pong kalakasan. Some brothers and sisters always come to the church, May ibang mga kapatid na laging pumupunta sa church. but they just watch. Ngunit nanonood lang sila. They come. Po- Pastor's necktie color is blue. Okay. Pumunta sila. Yung necktie ni pastor, kulay blue. And then they went back home. Pagkatapos, uuwi na sila. Even though they went to the restaurant, they didn't eat. Kahit pumunta sila sa restaurant, hindi naman sila kumain. They didn't listen the word of God. They didn't keep the word of God. Hindi sila nakinig ng salita ng Diyos, hindi nila pinanatili yung salita ng They Diyos. didn't join the fellowship. Hindi sila sumasama sa fellowship. Even though they join the fellowship, they don't open their heart. Kahit na sumama sila sa fellowship, hindi naman nila binuksan yung kanilang puso. So even though God provide so much spiritual strength in the church, they don't get anything. Kaya nga yung Diyos, kahit na nagbigay na siya ng napakaraming spiritual na kalakasan sa loob ng church, wala silang nakukuha. That's why they are always exhausted spiritually. Kaya't sila'y pagod na pagod palagi spiritual. They have no strength to overcome the sinful nature. Wala silang lakas na mapagtagumpayan yung kanilang likas na pagkakasala. They have no power and courage to save the lost souls. Wala silang kalakasan at lakas ng loob na mag-evangelize ng mga naliligaw na kaluluwa. Then still they are looking for the reason from themselves. At patuloy na lagi sila naghahanap ng mga dahilan sa kanilang sarili. I'm a problem. Ako nga yung problema. Why I cannot live like other brothers and sisters? Bakit hindi ako makapamuhay gaya ng ibang brother and sister? What's the problem? Ano bang problema? What's the problem? Ano po yung problema? Lack of spiritual strength. Kakulangan ng spiritual na kalakasan. Not you. Hindi po ikaw. 나인텐데한 번? So, we don't have. I have many things to explain, but okay. Let's look at Luke chapter 10. Tignan po natin sa Lucas, Kapitulo 10. Luke chapter 10. Verse 38. Versikulo 38 po. Martha welcomed Jesus into her house. Si Marta po, kanya pong pinapunta si Jesus sa kanyang bahay. Would you read? Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon, isang babaeng ang pangalan ay Marta ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. Martha wants to serve and treat Jesus. Si Marta po, gusto niya pong paglingkuran si Jesus. But she doesn't have any spiritual strength. Ngunit wala po siyang spiritual na kalakasan. That's why when she cooked, she couldn't control her emotion. Kaya nung nagluluto po siya, hindi niya po makontrol yung kanyang emosyon. She couldn't overcome her sinful nature. Hindi niya mapagtagumpayan yung kanyang likas na pagkakasala. So verse 39, Kaya sa verse 39 po, 39 and 40, let's read it together. 3, 2, 1. at siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Marta ay naabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. So Martha, this is so funny. Martha invite Jesus, Nakakatawa po to na si Marta po, kanya pong inimbitahan sa Jesus. and she was cooking for Jesus. At siya po yung nagluluto para kay Jesus. But when she was tired, she blamed Jesus. Ngunit nung pagod na siya, kanya pong sinisi si Jesus. Jesus, why you don't
send Maria to help me. Jesus, ba't hindi mo tulungan si Maria? Natulungan ako. She doesn't help me. I'm only one who is cooking. Tignan mo, ako lang yung mag-isang nagluluto. She couldn't control her emotion. Hindi po niya makontrol yung kanyang emosyon. Then Jesus said, the verse 41, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Sabi po ni Jesus sa verse 41, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming You bagay. try to do many things, but that is not key. That's not important. Sinusubukan mong gumawa ng maraming bagay, ngunit hindi yan yung mahalaga. The verse 42, but one thing is needed. Sa verse 42 po, subalit isang bagay ang kailangan. Mary has chosen that good part. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi. Mary listened to the word of God. Si Maria po, nakinig po siya sa salita ng Diyos. That's why through the power of the Holy Spirit, she was able to offer the costly oil to Jesus. Kaya nga po, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kanya pong naibigay yung mamahaling sisidlan kay Jesus. It doesn't mean we don't need to cook in the kitchen. Hindi po ibig sabihin na hindi na tayo magluluto sa kitchen. We don't need to do any ministry. It doesn't mean that. Hindi po ibig sabihin na wala na tayong gagawin. We have to serve the Lord. Kailangan po natin paglingkuran yung Diyos. But the point is, what's the source of our strength? Ngunit yung punto po dito, ano ba yung source ng iyong kalakasan? If we use our own strength, we'll be exhausted. Kung gagamitin mo po yung sarili mong kalakasan, mapapagod ka lang. But if we work for the Lord through the strength which God provides us, we will continue to serve the Lord until the end. Ngunit kung mamumuhay tayo para sa Diyos sa pamamagitan ng espiritual na ibinibigay ng Diyos, makakapamuhay po tayo sa Diyos hanggang sa katapusan. Naintindihan po? Naintindihan po? Oh, so this is very important. Kaya Difference between Romans chapter 7 and 8. Kaya napakahalaga po nito, yung pinagkaiba ng Roma Kapitulo 7 at yung Roma Kapitulo 8. There are low boat. Meron po ditong bangka. Maliit na rowboat. bangka po. Oh. Sagwan. And there is the sailboat. Sailboat. At meron pong sailboat. Sail. What do you call? Layag. Layak. Layag. Layak. Layag. Layak. So, what's the difference between these two boats? Anong pinagkaiba po ng dalawang bangkang to? When the person is not working, it doesn't go straight. Kapag yung tao ay hindi nagsasagwan, hindi po ito kikilos. This is the person, Christian, who stayed in Romans chapter 7. Ito po yung mga Kristiyano na nanatili pa rin sa Roma Kapitulo 7. But sailboat is totally different. Ngunit yung bangkang layag, ito po yung malaking kakaiba. If we receive the wind, when the wind blows, he doesn't need to work. Kapag humihip po yung hangin, hindi na po siya maggagawa. By the power of the wind, it just goes straight very fast. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng hangin, ito'y kikilos ng napakalakas. This is the Christian in Romans chapter 8. Ito po yung Kristiyano sa Roma Kapitulo 8. So, don't focus on yourself. Kaya huwag ka pong magtuon sa iyong sarili. Please focus on whether you can receive the power of the Holy Spirit through the Word of God, fellowship, and prayer in the church or not. Kundi magtuon po kayo kung nakakatanggap ba kayo ng kapangyarihang ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng pananalangin at ng fellowship. Naintindihan po? So, when next week, when we study the Romans chapter 8, we will continue to learn how to overcome our sinful nature. Kaya sa susunod na linggo po, sa pag-aaral po natin ng Roma Kapitulo 8, pag-aaralan pa natin ng higit paano ba natin mapagtatagumpayan yung ating likas na pagkakasala. We have 12 days left until summer retreat. Meron na lamang po tayong 12 araw bago po mag-summer retreat. This time, let's work for the Lord with the power of Holy
Holy Spirit. Kaya mula ngayon po, tayo po'y gumawa para sa Diyos sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Then even though our flesh will be exhausted, our heart will be so joyful. Kaya nga kahit yung ating laman ay pagod na, yung ating puso ay magiging masaya. Tama po ba? Let's pray together. Manalangin po tayo.